Welcome back kaibigan! Sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ang 10 pangyayari na huwag mong gagawin sa mundo. Kapatid, pero syempre ay kung bago ka pa lang sa channel ko at gustong gusto mo na mga ganitong video ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga bago upload natin. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo at kung meron ka naman ipasaliksik ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat po. Ang pag-ihi sa dilim. Kapatid, hindi mo ba alam kapag umihi ka daw sa dilim nang hindi ka magtabi-tabi apo o kaya bari-bari apo, unang-una ang mangyayari daw sa'yo ay tiyak na papalakin daw nila ang ari mo. Dahil nga daw sa dilim ay may mga gumagalang mga di nakikita. Kaya kapatid, kung ako sa'yo, kung iihi ka sa dilim, ay magtabi-tabi apo ka naman pagminsan. Huwag matulog sa bahay ng walang yero. Kapatid, kapag natulog ka daw kasi ng walang yero, mababangungot ka daw at tiyak na hindi ka na daw makakahinga. Dahil daw kapag natulog ka sa bahay ninyo, kapatid, sa madaling salita, parang patay ka na. Dahil ang ginagawa mong yan ay masama. Kapatid, kahit sabihin mo pa sa iyong magulang, alam nila yan. Huwag magjabol kapag sa dilim, lalo na kapag sa labas ng bahay. Kapatid, alam mo ba, kapag nagjabol ka daw kasi sa labas ng bahay, lalo na kapag sa dilim, ang pamahiin daw dyan, baka daw kasi may tinitira ka na daw na hindi nakikita. At yun nga, masama daw iyon. Dahil minsan pa nga, ang mga ari ng ibang lalaki, kapag nagjajabul daw sila sa dilim, ay lumulobo na lang ng biglaan. Kaya kung ako sa inyo kapatid, ay dalhin nyo na lang yan sa albularyo. Huwag ka magsalita, lalo na kapag wala ka naman kausap. Kapatid, hindi mo ba alam? Once daw kasi na nagsasalita ka mag-isa, ay meron daw lalapit sa'yong hindi nakikita. At yun nga, tiyak nakakausapin ka daw nila at sasaniban ka pa. Dahil ang ginagawa mo daw na yan ay masama at tiyak na parang nakikipag-usap ka na daw sa hindi nakikita. Huwag kang magbato sa dilim. Ganito kasi yan. Oras daw kasi na magbato ka daw sa dilim ay pag natamaan mo daw yung hindi nakikita, halimbawa natamaan mo daw sa ulo, ayun daw ay babalik daw sa'yo at kinabukasan pagising mo na lang yung ulo mo ay may bukol na. Ako kapatid, naranasan ko na rin yan. Yun naninirador ako dati yung bata pa ako. Trene ko manirador sa isang punong malaki. At yun nga, yung paggising ko na lang ng kinaumagahan, biglang lumobo yung aking leeg. At yun nga, pinatayo ko sa lolo ko ng itlog dahil yung lolo ko ay manghuhula at manggagamot. At yun ay nagpapatayo siya ng itlog. At yun nga, nabati daw ako dahil daw sa isang puno na aking pinagtetiraduran ng ibon. At yun nga, lumaki ang aking leeg dahil sa natamaan ko na daw yung hindi nakikita. At yun nga, mingi naman ako ng sorry at binigyan ko sila ng pagkain sa likod ng bahay namin. At yun nga, yung ikalawang araw na ay gumaling na yung aking leg. So kapatid, yung oras na hindi ko pa sinasabi dati sa lolo ko yung aking ginawa ay kahit ilang gamot na, abutin na ako ng isang linggo, hindi pa gumagaling. Akala ko lang naman kasi ay magagamot yun ng gamot, pero hindi pala. So kung ako sa inyo kapatid ay mag-ingat-ingat kayo sa mundo dahil hindi lang naman tayo ang nakatira dito. Huwag kang mag-ingay kapag oras na ng gabi. Kapatid, kapag di oras na daw kasi ng gabi na nag-ingay ka ay yung bunganga mo daw ay papalakiin daw ng hindi nakikita o di kaya sasampalin ng hindi nakikita. Ganito kasi ang nangyari sa aking kapatid. Yung kapatid ko kasing maliit ay nag-ingay dun sa tabi ng puno namin. Yung puno kasi namin ay malaki na at pirinay niyang sumigaw ng alas 12 ng gabi dahil sa tubig
na maarte siya na madumi daw yung tubig. At doon ay napasigaw siya. Yung napasigaw siya, pagising na lang namin sa kinaumagaan, yung bunganga ng aking kapatid ay lumaki-laki na at tipong tumagilid ang kanyang bunganga dahil daw pala sa pag-ingay niya at pinunta namin siya sa albularyo at yun nga, napagaling nila at wag na daw mag-ingay yung aking kapatid kapag sa susunod na gabi na. At yun nga, gumaling yung aking kapatid. Huwag mong puputulin ang puno kahit sayo. Kapatid, oras daw kasi na pinutol mo daw ang malaking puno mo, ay tiyak na bubulabugin ka na daw ng mga nakatira doon. Dahil daw kasi kapatid, oras daw kasi kapatid na putulin mo daw ang malaking puno ay hindi ka na nila titigilan dahil ang punong iyon ay meron nakatira doon, lalo na kapag malaki ang punong iyon. Kaya kung ako sa iyo kapatid, magpaalam ka muna bago mo putulin ang punong iyon. Huwag mong sisipain ang bulkan na maliit. Kapatid, alam naman na natin na ang bulkan na maliit ay karamihan nakikita natin yan dito sa palipaligid lang ng mga bahay natin, lalo na dito sa mga bukid. May isa akong kaibigan dati na lalaki, yung grade 8 pa lang kami, ay sinipa niya yung bulkan na maliit, yung gawa sa puti. Sabi-sabi kasi ng mga matatanda na meron daw nakatira doon. At yun nga, hindi siya naniwala at sinipa niya yung bulkan na maliit. At yun nga, yung umalis na kami ay okay lang siya at patawa-tawa na yung sumipa na kaibigan ko. At yun nga, isang araw ay yung pumasok na kami, nabalitaan namin yung kaibigan ko daw na sumipa sa bulkan ay wala na, pilay na yung paa at hindi na daw nakakalakad simula ngayon dahil nga daw sa wala na rin daw siyang respeto dahil kasi sa sinipa niya daw yung bulkan na malit na yun. Kaya ang nangyari sa kanya ay hindi na siya nakalakad simula ngayon. Huwag mong ipatahop ang takal ng iyong bigas. Pabain kasi sa mga matatanda, oras daw kasi na itinahop mo daw ang takal ng iyong bigas ay mabilis daw maubos ang iyong bigas. Liliwanagin ko kapatid. Halimbawa kapatid, bumili ka ng isang kaban na bigas at ay nilagay mo ito dun sa timba o di kaya sa lalagyan ng bigas. At yun nga, dapat daw ang gagawin daw ninyo sa bigas ay kapag katapos mo daw magtakal ng bigas, dapat kapag nagtakal ka na daw ay lagyan mo daw ulit ng bigas yung baso. Tila nakatayo lang daw ito sa bigasan para hindi daw mabilis maubos yung bigas natin. So yun po. Huwag mong ipapakain sa anak mo ang utong na kanin. Kapatid, oras daw kasi na pinakain mo daw yung utong na kanin sa anak mo. Ang mangyayari daw doon ay tiyak na habang buhay na daw siyang magiging tamad at magiging bastos pa ito sa iyo dahil nga hindi na siya mautos-utusan. Kaya kapatid, hanggang dito na lang po ang aking video. Kung nagustuhan mo po ito ay mag-subscribe ka na at i-like mo na itong video at i-share mo na rin para maging updated ka sa mga bago upload natin. On this Skip YT, kita-kits po ulit tayo sa susunod mga kapatid. Maraming salamat po. I'm out!